Hi, magandang araw po ulit sa inyong lahat. For your second reading of the day today, gusto ko muna po kayong simulan sa ating love yourself, no? Kung ano po ang pwede mong gawin, ano? This is just a bonus card para po sa sarili mo, ang payo ng universe sa iyo sa araw na ito. Or ano po ang message niya sa iyo sa araw na ito. Gusto ko lang muna pong bigyan kayo ng 3 message or 5 message from the fairies. Yan. Ano po kaya ang pwede nyong ang payo sa inyo ng barahan natin ngayong umagang ito sa inyo po, ha? Do some research, no? For those of you po na nasa dinideny po ng person nyo, lahat, no, dinideny po niya, ayaw niyang aminin, talaga pong ang pakiramdam niya po ay kayang-kaya niya pong i-deny sa'yo lahat, kayang-kaya niya pong iiwas sa inyo, no? Pero sa totoo lang po, kailangan po niyong gumawa ng ibang research. Oh my God, there's pregnancy here. Maybe your person po at yung third party ay nagbabalak magkaanak, or nabuntis ang third party, or nagkaanak sila, or may anak sila. Ito po ang magiging simula ng kanilang misunderstanding, ano? Sa totoo lang po ay marami po siyang masasaktan po sila sa susunod na panahon dahil po dito, no, sa nakikita ko po na pwede pong dahil po sa pregnancy o sa kanila, pag nagsimula po sila magkaanak, or kung may anak man po sila, dito po sila magsisimulang magkabwisitan, no? Sa totoo lang po, magkakabwisitan po yan, at sa totoo lang po ay ikaw pa po yung sinisisi nila, o yung partner mo, ikaw pa po yung sinisisi at sisisihin bakit nangyari sa kanya yung ganito, no? So be assertive, no? Stand up for what your beliefs, and only say yes if you really want to. Ang sinasabi po dito ay alam mo po sa sarili mo kung ano po ang nangyari, alam mo din po sa sarili mo kung ano po yung talagang katotohanan, ano? So you don't have to worry, hindi mo po kailangan mag-worry. Bakit? Kasi alam mo po sa sarili mo, no? Alam mo po sa sarili mo na hindi ikaw ang may kasalanan, no? Alam mo po kung ano lang ang kasalanan mo, alam mo lang po kung ano ang pagkukulang mo, pero hindi po para sa iyo isisi kung ano man ang mga malas na mangyayari pa susunod sa buhay niya. No, marami po kasi talagang mangyayaring hindi ka nais-nais sa mga susunod na araw, no? Ang sabi po pa isa ay be yourself, no? The situations calls for you to be authentic self, which is the basis for your personal power, no? Dito po maniwala ka daw po kung ano yung pagkakilala mo sa sarili mo, kasi some of you narcissist po ang mga naging karelasyon, ano? Narcissist po ang mga naging karelasyon, and somehow talagang ikaw po yung pinapalabas na masama, no? Ikaw po yung may sayad, ikaw po yung baliw, ikaw po yung hindi makaintindi, ikaw po yung dahilan bakit siya nawala ng gana sa iyo at ng babae at iniwan ka. Pero alam mo po sa sarili mo kung ano yung totoo. Huwag mo pong bilhin yung mga panggaganyan niya sa iyo, because hindi po yan tama, no? Hindi po yan hindi ka po mabibili sa ganyan lang, no, na excuse or somehow to justify everything na ginawa niya sa iyo. Huwag ka pong maniwala sa mga ganyang eksena niya sa buhay, no? Kung ano man po ang dadanasin niya sa susunod na mga karma, ito po ay consequences
ng mga ginawa niyang desisyon, maling desisyon, panloloko sa'yo, at hindi po ikaw ang dahilan. Alam niyo po, ang mga tao, pwede ka pong sisihin ng sisihin, pero sa totoo lang po, it will not justify, Alam mo po sa sarili mo kung ano ang totoo, so wag ka pong pumayag na ikaw at ikaw po ang sisisihin niya sa mga bawat sitwasyon o maling mangyayari sa buhay niya, kasi marami po talagang mangyayaring hindi po talaga maganda sa susunod sa kanya. And sabi po sa iyo, you've got the power, you can do it. Your abilities to resolve this situation, you can do it. Sa totoo lang po, parang tuloy-tuloy ang ang ganda ng message sa'yo. Parang sa totoo lang po, ang munting mensahe sa'yo is, ikaw ang magke-create ng ano man ang susunod sa buhay mo, ang future mo. Kaya wag ka pong pumayag na ikaw din ang makaka-resolve niyan. Wala pong ibang tao ang makaka-resolve niyan kung hindi ikaw po. You have to face the reality na nangyari na ito sa buhay mo, and somehow kailangan mo pong tanggapin lahat ito unti-unti. Sabi nga po, kailangan mong maging matatag, kailangan mo, may powers ka naman para gawin yan sa sarili mo. Kailangan mo daw pong mag-heal, kailangan mo mag-heal kahit siya, kailangan niya mag-heal sa mga pinagagawa niya. There will come a time na maghihilom ang mga sugat nyo, maghihilom ang mga sugat, at ikaw po ay maghihil on your own. Time heals all wounds. Kailangan lang daw po talaga na i-admit mo po yan sa sarili mo. Ikaw at ikaw lang po talaga ang makakagamot sa sarili mo, and sa totoo lang po ay hindi po malayong magawa mo yan. Kailangan mo lang pong maging totoo sa sarili mo. Isa pa po sa binigay sa atin is connect with nature. Sa nakikita ko po dito ay, talaga dito, somehow ay kailangan mo po talagang magbakasyon, umalis, at talagang sinasabi ko po, kakayanin mo naman po sa mga susunod pang panahon. Kakayanin mo po na kailangan mo lang muna po simulan sa isang simpleng bakasyon o pagmumuni-muni. Kung hindi mo po kayang magbakasyon, kahit lumabas ka lang sa garden nyo o kahit saan, na may na makapag-isip ka po ng maayos, kasi ngayon right now medyo gulong-gulo ka po sa isipan mo. Admit your true feelings for yourself. Kailangan mo daw pong i-admit kung ano man po yung nasa puso mo, yung feelings mo. Kailangan ikaw mismo magkaroon ng acceptance. Ikaw mismo kailangan mong gawin, ikaw mismo kailangan mong tanggapin yung ano ba yung totoong nararamdaman mo. Hindi mo kailangan mag-pretend sa sarili mo, but admit your true feelings. Be honest with yourself. Only you know what it is that you truly desire. Ikaw lang po ang nakakaalam kung ano yan. Pero sana po ay bigyan mo yung sarili mo ng chance na mag-heal, maging masaya, mag-isip-isip, magmuni-muni sa mga nangyari. And then your wish will be granted. Talagang, or your wish is granted. Pwede ka pong, what you've asked for is coming, coming true. Maybe for some of you, you're asking for a new career, new life, new love, pero sana po, bago kayo pumasok sa new love, ay sana po, ay matuto ka muna pong mag-heal and i-admit sa sarili mo lahat, and then magmuni-muni yan, para po maganda yung pasok sa iyo. Tinuloy-tuloy ko na po kasi parang there's an urge for me na ituloy po itong mensahe sa iyo, munting mensahe sa iyo ng universe. Kasasabi ko lang, for your new career, for those of you po na gustong lumipat ng work, gustong lumipat ng bansa, ayan po, pinagbibigyan ka po ng ating divine universe
no? Parang gusto po nila na magkaroon ka ng bagong buhay, bagong paniniwala, bagong career, bagong paniniwala sa sarili mo, at bagong mundo para matulungan ka din po, no? And for some of you, baka din naman gusto nyong lumipat, no? Lumipat ng bahay, or hindi man po bahay, pwedeng basta ibang environment, maybe new set of friends, basta kailangan nyo pong magkaroon ng bagong mundo outside of this hurtful na sitwasyon na meron ka, no? Sa totoo lang po, yan po ang magpapasakit sa'yo, but yan din po ang magpapatatag sa'yo. Sa totoo lang po. Dietary change, for some of you, baka napapabayaan nyo na po ang inyong mga sarili, no? Baka po, kailangan nyo pong tingnan, ano? Baka naman kayo po ay nalosyang na dahil sa kakaiyak. Baka daw po napabayaan nyo na po yung iyong sarili at tumaba ka na ng sobra, parang ako. No, because of too much hurt, napabayaan mo yung sarili mo. Or maybe baka naman for some of you, sumobra naman ang payat. No, talaga kailangan nyo lang po yung tingnan. Kailangan nyo lang pong bantayan ang sarili mo. And you eat healthy. Baka hindi ka nakakatulog, kulang ka na sa nutrients, no? Kailangan mo pong tingnan kung saan ka po ba nagkukulang sa sarili mo, no? You should love yourself above all, no? Kung may magmamahal po niyan sa inyo, yan po ay ang sarili nyo, no? Okay, winter, no? The answers to your prayers and affirmations are realized in the winter months. Maybe dito po sa Pilipinas ay mga third quarter, no? Third to fourth quarter po ang winter, no? Sa ibang bansa, tama po ba ako? Basta sa atin po dito sa Pilipinas ay within third to fourth quarter po ng taon na ito, maibibigay ang mga kasagutan sa iyong dasal. No? Alam niyo po, antay-antay lang po tayo, no? You need affirmation, no? To lift up your thoughts and energy and to attract what you desire in a positive affirmation. Kailangan po ikaw mismo ay naniniwala po, no? Naniniwala ka po na yung lahat ng wini-wish mo, yung lahat ng gusto mong mangyari, basta sa mabuti ay ito po ay matutupad at talaga pong hindi ka pababayaan ng ating divine universe only if you believe, no? And also, easy does it. Ang ibig sabihin po ito, stop trying so hard to control everything and all the doors will open for you. Minsan po kasi, the more nagigil kang gumante, the more nagigil kang ma-realize niya yung worth mo, the more na nagtataka ka, bakit po hindi nangyayari, no? Bakit po ganyan, hindi nangyayari? Bakit po parang lalong lumalayo sa'yo, no? Na gusto mong magbalikan, lalo pong hindi. Gusto mo pong bumalik siya sa'yo, lalong lumalayo. Kasi sometimes, you have to surrender, no? Yun ang sinasabi ko lagi sa inyo, surrender to the divine universe. Kasi minsan, the more na sinurrender mo na, minsan nga, kung kailang ayaw mo na, tsaka po lalapit sa'yo, di ba? Ganun po talaga, you know? And you really need emotional healing, you know? As your heart heals of old emotional pains, you receive blessings, new blessings and love. So the more po daw na nag-heal ka, the more na sinurrender mo yung emotional pain mo, yung old emotional pain mo na nararamdaman mo, then you will receive new blessing and love. So yun yung sinasabi ko. Sometimes, no, pagka sinurrender mo na, tapos na-realize mo na, ay, ayoko na pala, ganyan. Sometimes, doon ka pa po, no? Doon pa dumadating sa'yo sa oras at araw na hindi mo inasahan. Minsan darating ang bagong pagmamahal sa'yo sa oras at sa araw na hindi mo inaasahan. Or ang mga sagot sa katanungan mo, minsan darating sa'yo sa oras at sa araw na hindi mo po ito inaasahan. Hindi yung minsan, asa ka ng asa, hindi dumarating. Pero when you let it go, darating sa'yo ang sagot sa mga tanong mo sa oras at araw na hindi mo na inaasahan.
let go at darating ang sagot na hinihintay mo. Sa araw na hindi mo na inaasahan. Ayan. So, darating po yan sa araw at oras na hindi mo na to inaasahan. Tsaka po siya darating sa'yo. No? Yan po. No? Sometimes, ganyan talaga. No? Kung kailang hindi mo na po inaasahan. Ay, nako, for your last card, ang ganda. No? Goodbye to the old and hello to the new. Yan ang sinasabi ko. No? Let go at darating ang sagot o wish mo o yung hinihiling mo na at hinihintay mo sa araw at oras na hindi mo na inaasahan, no? You finish one part of your life and now a new and even better part is beginning, no? Sometimes this is not only for love life, no, but it's also for self-love and self-growth, no? Minsan hindi mo alam na mas magiging okay ka pala pag wala na siya sa buhay mo. Mas makaka-focus ka pala, mas magiging successful ka pala nang hindi mo inaasahan. Ano, na kaya mo pala, no? Mas nag-improve ka, mas nagkaroon ka ng growth sa sarili mo. At yan po ang ating second reading of the day. Ang ganda. You have to let go at darating ang sagot na hinihintay mo. Nako, sakit na nadala mo nako. Sa araw at oras na hindi mo na po inaasahan. Yan. Pasensya na po kayo sa sipon ko. Tulo ng tulo. Pero natutuwa po ako sa baraha mo ngayon, ano, na ginamit ko po itong fairies cards, and I'm sure na if you surrender everything to the divine universe, bibigay niya po what is much better for you and what you really deserve sa oras at araw na hindi mo na po inaasahan. Maraming salamat po, and if you like this video, can you please give me a like and comment down below at matutuwa po ako talaga if you would give me a super thanks for this video, because ang ganda po talaga ng mensahe na ito para sa inyong lahat. And please po, no skipping of ads. Tulong nyo na po yan sa ating channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. And for those of you, sabi ko nga po, who would like to have a private reading with me, you can message me po at Ladyly Elena. That's Ladyly Elena. Nasa dulo po yan ng ating video. Diyan nyo lang po ako makokontak. That's my only official and legit FB account. Maraming salamat po sa inyong lahat. And please, no skipping of ads. Tulong nyo na po yan sa channel natin, please. No? Kahit nasang lupalop po ako ng daigdig, ng mundo, may sakit o wala, magbibigay po ako ng reading of the day para sa inyong lahat. And please, ang commitment nyo lang naman po sa akin is please, no skipping of ads po. Yan lang po ang lambing ko sa inyong lahat. Okay? And sana po napanood nyo na po yung first, second, and third reading kahapon. Lalo na po yung third reading kagabi na late ko na na-upload. And the first reading, a very powerful reading din po yan kanina. No, and this let go at darating ang sagot na hinihintay mo sa araw na hindi mo na inaasahan. Also a very powerful reading for each and every one of you. Yan. So maraming salamat po. Ang lagi ko pong bilin sa inyo is live one day at a time. Huwag nyo muna pong problemahin kung ano po ang mga darating na okasyon, ano, huwag nyo pong pangunahan. Just live one day at a time. Your goal is to wake up and sleep today. Gumawa po kayo ng 3 magagandang favors sa sarili nyo. What will make you happy today? Okay? And to all my Lady Elena, ever solid and loyal friends, family, and subscribers, I love you all from the bottom of my heart. Yan. And sabi ko nga po sa inyo that life is so short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life
and love story. I will be back for another set of reading. Huwag po kayong malulungkot. Babalik po ako sa situational reading. Ito pong mensahe sa inyo ay napakaganda. Okay, God bless you everyone. Stay happy. Have a happy heart. Labanan po ang lungkot. Tanggalin po ang negative vibes. Balik lang po tayo sa good vibes. I love you all. God bless you and stay humble. Huwag po kayong magpadala sa kahit na anong negative vibes sa araw na to because it's Tuesday, mahihila nyo po yan. Okay? God bless you all. I love you po.